everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel! Ako na naman ang inyong one and only Mama Mia and syempre wala kayong nakikitang video today, ano? Nako. If walang video today, alam nyo na, weekend. Kung hindi nyo weekend to napanood, alam nyo na rin. O napakinggan, alam nyo na rin. O, late kayo. Pero ayos lang yan. Wala namang problema kung late eh. Better late than never, hindi ba? Anyways, maraming salamat po at lagi kayong nandito at sumusuporta pa rin kahit na paminsan-minsan ay talagang kinakapos tayo ng ating oras at hindi tayo nakapag-upload. Pero hindi po kayo nang iiwan. Maraming salamat sa inyong suporta. Special shout out dun sa atin talagang mga subscriber at sa mga silent listener na hindi lang masyadong kumukomment pero laging nandyan at tahimik na nakasupport. Hello po. Hi sa ating mga commentators. Hi kay Isabella Rose. Maraming salamat sa pagkikinig. Margie Flores. Hi din kay Lizelle Nicolas. Hi din kay Mary Chris Caro. Maraming salamat sa pagkikinig. Naku, naiiyak daw siya habang nakikinig. Ay naman talaga, oh. Hi din kay Linz Indo. Maraming salamat, Linz, sa iyong pakikinig at hindi ka rin nang iiwan. Hi kay Isabel Malaborbor. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat din ng ating mga sharer. Oo, syempre, yung mga nag-share, maraming thank you po talaga dun sa mga hindi din nagsiskip ng ads. Maraming salamat. Noemi Traiso, maraming thank you sa iyong pakikinig. Josephine Mapalad, Charlene Baclohan, at sa lahat na po sa inyo na laging nandyan at nakasuporta kay Mama Mia. I love you all so much. Mua. Atin na pong tapusin ngayong araw na ito ang kwento ni Chloe. Alam nyo ba na medyo maiksi lang itong last part ng kanyang kwento, kaya brace yourselves dahil konting-konting kembot lang at matatapos na itong kwento ni Chloe dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mama Mia, nung umangat ang paningin ko at nakita kong si Travis pa lang nakabanggaan ko, hindi ko alam kung bakit bigla akong nahihilo. Dun ba sa impact ng aming pagkakabanggaan? O dahil ba sa nalaman kong si Travis pala yun at naisip kong napakatsaka ko nung mga panahon na yun? Napatitig ako sa kaniyang mukha, Mama Mia. Ilang sandali bago bumalik ang 2020 vision ko. Ewan ko ba? Hindi ko alam. Bloopers na bloopers talaga, Mama Mia, dahil yung aking pang mga mata na namamaga sa aking kakaiyak, yun pa talaga ang dinapuan ng siko niya nung nagkabanggaan kaming dalawa. Nakakawala ng poise, nakakawala ng dignidad yung time na yon. Napakasarap sanang isigaw na espiritu ng lupa, kainin mo na ako. Yun yung time na yun na sana walang ibang nakakakilala sa akin ang aking makakatagpo sa daan. Pero of all people, talagang si Travis pa. Ikaw pala yan, Chloe. Sorry talaga ha, hindi kita nakita eh. Ikaw, bakit parang patakbo ka na kung maglakad? Para bang may hinahabol kang snatcher, tapos hindi ka pa tumitingin sa pinagdadaanan mo, sabi niya. In my mind, Mama Mia, naisip kong sana lang hinahabol ako ng snatcher. Sana lang hindi sakit ng puso ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Kasi nagmamadali ako eh. Baka mapagsarahan ako dun sa pupuntahan ko. Wala akong ibang maisip na irarason kung bakit ako halos patakbong naglalakad noon, kundi ang sabihin sa kanyang may pupuntahan ako. Saan ang punta mo? Halika na, sasamahan na lang kita. So ayun, Mama Mia, sinabihan niya yung iba niyang mga kasama na hindi ko kakilala na mauna na lang daw sila. 3 po silang magkasama noon. Kaya ayun, dahil nga napasubo na ako, Mama Mia, ay pumunta na lang ako ng grocery at nakapag-grocery nga ako nang wala sa oras. Wala naman talaga sa plano ko yun eh. Pero paano ko sasabihin kay Travis na wala naman talaga akong pupuntahan?
Tinatakbuhan ko lang ang sumasakit kong puso. Anyways, pagdating ko doon sa groceries, Mama Mia, ay kumuha ako ng mga pansit canton, noodles, beef loaf, corned beef, at kung ano-ano. Yun lang ang binili ko dahil alam kong masyushort na ulit ako sa budget. Tapos, Mama Mia, naisip ko rin na kapag na-short ako ulit ng budget ay wala na akong ibang maaasahan. Kasi yung best friend ko na laging nandyan para sa akin, yung best friend ko na laging handa akong saluhin sa anumang bagay ay may iba ng kasakasama sa buhay. Matapos kong makapagbayad dun sa grocery store ay biglang nag-invite sa akin si Travis na kumain daw muna kami sa labas. Sakto naman noon na hindi pa talaga ako naghahapunan at gutom na ako at uhaw na sa kakatakbo at lakad ko kanina pa. Tapos sabi niya Mama Mia, dun na lang daw kami sa isang lugar kung saan nandun ang isang fast food chain na 24 hours pong open. Kaya pumayag na lang din ako. Pagdating namin doon Mama Mia ay meron pa palang ibang mga kainan doon na bukas pa. So sa Shakey's shop pupunta. Mama Mia, ang isip ko noon ay tumatakbo na at nakalimutan ko na ang sakit na nararamdaman ko sa puso ko kanina, pati na rin ang gutom ko nung papasok na siya ng Shakey's. Patay, bakit dito pa? Mahal dito. Baka ako yung magbabayad ng kakainin ko, wala akong pera. Sabi ko noon sa sarili ko. Travis, wag tayo dyan. Ayokong kumain ng pizza ngayon eh. Doon na lang kaya tayo sa McDo. Sabi ko naman. Mama Mia, ewan ko kung may Shakey's pa ba dun sa lugar kung saan kami pumunta noon ni Travis. Kasi ang alam ko, may night cafe na doon eh at meron na ring comedy bar na patok na patok. Anyways, nagulat si Travis at tinignan ako ng mabuti. Kasi ayoko talaga ng Shakey's. Hindi mahilig yung bibig ko ng ng mga sosyal na pagkain. Okay, sige, ikaw ang bahala. Kaya ayun, pumasok kami ng McDo at nagpasalamat naman talaga ako at dun kami pumasok. Pinaupo niya lamang ako, Mama Mia, at ang sabi niya, siya na lang daw ang o-order. Nagbibigay sana ako ng pera pero sabi niya siya na raw daw ang bahala dahil siya naman daw ang nag-aya. Kaya ayun, siyang pumunta ng counter at umorder ng aming kakainin. At nung nakabalik na nga siya, bit-bit yung mga order niya, ay nagsimula na rin kaming kumain dahil ako naman noon ay gutom na talaga. Habang kumakain kami ay bigla siyang nagtanong. Would you mind if I ask? Kanina, parang napansin ko na pulang-pula yung mga mata mo. Galing ka ba sa pag-iyak o umiiyak ka ba? Pula ang mga mata ko? Kasi bumaggamit ako ng bawal na gamot, sabi ko habang ngumingiti. Seryoso yung tanong ko. Umiiyak ka ba? Wala, hindi naman ako umiiyak. Basta wag mo nang itanong. Nung sinabi ko yun, Mama Mia, ay hindi na lang din siya namilit na itanong ang tungkol sa bagay na yon. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na kung bakante raw ako, pwede raw akong sumama sa kanya. Saan naman? Wala, gumala lang. Ganun ba? Gumala para bigla ka na namang mawawala? Sabi ko. Uy, sorry nun na. Kasi after nung piyesta dun sa amin ay pinasama ako ng tita ko na namiesta din doon. Pumunta kami doon ng Davao para pampalipas ng oras. Ganun ba? Mama Mia, hiwalay na po ang mga magulang ni Travis nung mga panahon na yon. Meron na raw ibang kinakasama yung mama niya at yung papa naman niya ay isa pong seaman at kapitan na ng barko nung mga panahon na yon. Kaya, busy ito at wala siyang makakasama.
At dahil nga nagalit ang papa niya sa pagbubulakbol niya nung college siya, Mama Mia, at pinapag-aral siya pero hindi pala siya pumapasok, ay pinasama na lamang siya ng papa niya dun sa kanyang tiyahin sa Davao para meron raw magbantay sa kanya. Hindi pa raw talaga nagiging okay ang papa niya dun sa hindi pagpasok ni Travis at paghihingi pa rin niya ng allowance kahit hindi naman siya pumapasok sa eskwela. The good thing later on ay nagbago lang din ang isip ng papa niya. Pinabalik din siya sa kanyang pag-aaral in one condition na doon na siya magsistay sa bahay ng isa pa niyang tita na kanyang pinagsistayhan nung mga panahon na yon para raw ma-monitor siya. So yun ang mga pinag-usapan namin, Mama Mia. Pinag-usapan namin ang tungkol sa kanyang naging buhay, ang tungkol sa kanyang pagbabalik eskwela. Pero walang ni isa sa aming dalawa ang naglakas loob na magsalita tungkol dun sa insidente ng piyesta. Wala ring nagtanong kung bakit nawalan na kami ng contact sa isa't isa. Hindi ko rin siya tinanong, Mama Mia, kung bakit hindi ko na siya makontak at hindi na niya ako kinontak after nun. Nagpapa-blind na lang din ako, Mama Mia. Kasi yung strength, yung courage na nag-gather ko noon para sana harapin siya ng face to face, lahat yun ay nawala na nung nakita ko siya. Maybe because it's been long overdue. Nag-expire na ang strength at courage na yon. Ewan ko ba? Hindi na kasi ako nag-expect na magkikita pa kami ulit eh. At tapos in that situation pa talaga. Actually, Mama Mia, meron pa rin naman talagang effect sa akin si Travis. Yung kanyang itsura ay may effect pa rin sa akin. Pero yung puso ko nung mga panahon na yon ay umiiyak dahil kay Caleb. Nung time na yon ay palihim po talagang nagngangawa ang puso ko. Imbis na nalilito pa ako sa sitwasyon ko, Mama Mia, ay dumating naman itong bigla si Travis unexpectedly. Mas lalo tuloy akong nalito. Mas lalo tuloy akong hindi alam kung ano na ang nararamdaman ko. Litong-lito na noon ang puso at isip ko, Mama Mia. Pagkatapos noon ay inihatid na ako ni Travis sa boarding house kung saan ako nagsistay. We exchanged numbers and then umuwi din naman siya agad at hindi na nagtagal dun sa boarding house kasi gabing-gabi na rin yon. Bumalik kaming dalawa sa pagiging mag-textmate namin pero hindi na kami nagkita pang muli mula nung nagkabanggaan kaming dalawa. Kasi dun po siya sa bahay ng tita niya nagsistay at meron daw po siyang curfew. Kaya ayon, bahay at school lang talaga ang naging buhay niya. Dahil sa oras na sumuway siya dun sa tita niya at magsumbong ito sa papa niya, ay sira agad ang pag-aaral niya. So ayun, nakontento kaming dalawa sa pagtitext. Nakontento kaming dalawa sa pag-uusap through mobile phones. Mama Mia, pinipilit ko rin noon na mag-move on. Pinipilit ko rin noon na ibaling sa kung ano pa mang mga bagay ang atensyon ko at wag na doon sa pinagdadaanan ko kay Caleb. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Lumipas ang mga buwan na lagi pa rin kaming magka-textmate ni Travis. End of school year na yon, Mama Mia. Nagtanong si Travis sa akin kung libre raw ba ako ng Saturday. Kasi yung mga kabarkada niya raw ay gustong gumala at magliwaliw. Tapos magdadala din daw ito ng kani-kanilang mga kaibigan. So gusto niya na ako lang din daw ang kaniyang dadalhin. Pero ako, Mama Mia, that time ay hindi po okay ang aming mga high school friends. Sabi ko sa kanya na yung mga barkada na lang niya ang kanyang ayain pero sabi niya hindi raw ito libre. May mga kanya-kanya raw lakad at busy raw at hindi available yung kanyang mga barkada.
Kasi busy na raw yung iba sa pag-duty, sa hospital, yung mga nursing, at yung iba naman daw ay busy na rin daw sa kanilang mga requirements. So ayun, dahil nga hindi available yung mga barkada niya at ako ang the next na close sa kanya na classmate, ay ako ang inimbitahan niya. Honestly, Mama Mia, I didn't expect anything that time. Kasi sa isip ko ay talagang nandoon pa sa final exam na nangyari sa akin. Hindi ko kasi alam kung papasa ba ako dun eh. Tapos may project pa talaga na dali-dali kong tinapos para makaabot sa deadline. At isa pa, hindi pa rin talaga nawawala noon sa puso't isip ko si Caleb. Nandun pa rin po ang focus ko. And besides, it's not even a date. Hindi yun date. Hindi date yun, Chloe. Paulit-ulit kong reprimand ng sarili ko. Kaya ayun, wala naman ako nakikitang masama, kaya pumayag na lang ako, Mama Mia. Kesa naman wala akong gawin at magmukmuk lamang sa boarding house ko at umiyak-iyak dahil nga broken-hearted pa rin ako kay Caleb. Alam niyo ba yung feeling na NBSB ka naman o no boyfriend since birth pero broken-hearted ka na? Yun po, hindi ko talaga alam pero masakit na masakit. Hindi ko ma-imagine na yung best friend ko na lagi kong masasandalan at maaasahan ay siya pa pala talagang magiging dahilan kung bakit sobra akong nasaktan. Siya ang unang lalaking nagpaiyak sa akin nang hindi man lang niya alam, Mama Mia. This time, kaming dalawa po ni Caleb ay paminsan-minsan na lamang nagkikita at nagkakausap. Mula nga noong nagka-girlfriend siya, Mama Mia. Kasi ang sabi raw ng girlfriend niya sa kanya, dapat daw dumistansya siya sa akin dahil in a relationship na raw silang dalawa. Dapat daw yung girlfriend na niya ang importante sa kanya. Yun na lang daw ang priority niya, tumiwas siya sa akin dahil hindi raw magandang tignan na may ka-close pa siyang ibang babae. Tapos may girlfriend siya. Baka kung ano raw ang isipin ng ibang tao. Sabi pa niya, Mama Mia, yung girlfriend din daw niya, pakiramdam niya ay nagsiselos sa akin. Ang hindi niya alam ay ako lang din naman ay selos na selos din sa kanya. Kaya pala kung kahit anong pilit kong maging kaibigan yung girlfriend niya ay hindi talaga nangyayari. Iniisip ko noon na baka ako yung may mali kasi nga may nararamdaman ako kay Caleb. Pero kaya pala may kung ano sa tingin niya sa akin na para bang papatayin o kakainin niya ako even before nung hindi pa sila mag-boyfriend at girlfriend ni Caleb. Kasi may selos din pala siyang nararamdaman sa akin. So the feeling is mutual. Kaya lamang masakit kasi ako ang sinakripisyo ni Caleb para sa girlfriend niya na yon. Kaya nga dumating na ang Saturday, Mama Mia, at nag-ready na ako dahil susunduin daw ako ni Travis mga 10:30 a.m. Kasi 10:30 po magbubukas yung mall. Kaya ayun, nag-text siya na papunta na raw siya sa akin. Sinabihan ko siya na doon na lang siya sa may iskinita mag-antay sa akin dahil magta-taxi na siya para diretso na kaming dalawa. Pagdating nga namin doon sa SM, Mama Mia, sa may food court po kami nag-antay. Kasi yun po ang usapan ng kaniyang mga kaibigan. Pagdating namin doon, Mama Mia, ay nag-antay na lamang kami. At nung dumating na nga ang lahat ay kumain na kami and then later on ay nanood kami ng sine. Naglaro din kami doon sa may palaruan at enjoy naman din ako. Nakalimutan ko kahit sandali yung broken-hearted feeling ko. Doon na lang din kami naghapunan, Mama Mia. Medyo nahiya ako kay Travis nung time na yon dahil siya ang gumastos para sa akin. Though given naman kasi siya ang nag-invite tapos siya din mayaman kaysa sa akin, no? Pero estudyante pa kami nung mga panahon na yon, Mama Mia. At alam ko talaga na nagtitipid din naman itong si Travis kahit na bonggang-bongga kong magpadala ang kaniyang mga magulang sa kanya. Ang alam ko kasi pati mama niya ay nagpapadala din ng pera kay Travis kaya doble-doble ang perang natatanggap niya.
Noong time na yon ay tinutukso-tukso na kami ng kaniyang mga kaibigan sa isa't isa. At ang napapansin ko, Mama Mia, kapag tinitignan ko siya ay parang sinusulyapan niya rin ako. Later that night ay binuking na siya ng mga kabarkada niya papuntang pauwi sa amin. Sus, kung hindi po pala talaga libre, nako, ayoko talagang sumama dito eh. Maraming salamat, Travis ha, sabi nung isa niyang barkada. Siya pala ang gumastos sa aming lahat. Kaya nga no, sana, lagi ka na lang talagang mahihiyang makipag-date para naman lagi kaming nalilibre. Mama Mia, nung nilingon ko si Travis dahil nagtataka ako sa mga sinabi ng kaibigan niya ay nakita kong pulang-pula na ang kaniyang mukha. Sa oras na yon ay naisip kong bakit naman maduduwag si Travis na manligaw o makipag-date kung dati naman ay napakarami niyang naging girlfriend at ka-fling. Hindi ko na lang yun pinansin dahil alam kong medyo napapahiya na si Travis. So ayun na nga, kanya-kanya na kami ng uwi. And then ako ay hinatid din ni Travis sa boarding house. Doon pa lang sa eskinita, Mama Mia, ay nakikita ko na ang silhouette doon malapit sa boarding house na tinitirhan ko. Isang silhouette na parang kilalang kilala ko. Pero hindi ko po mind yon. Pagkatapos ay nag-usap muna kaming sandali ni Travis. Habang nag-uusap kami ay may bigla na lamang humilas sa akin. Mama Mia, muntik pa akong masubsob nung hinila niya ako. Nung paglingon ko ay si Caleb pala yun at talagang galit na galit ang tingin niya kay Travis. Imbis na magalit ako dahil bigla niya akong hinila ng walang niha-niho, ay parang bigla tuloy akong kinabahan. Hindi ko pa po nakita na gano'n ang itsura ni Caleb ever since, Mama Mia. I've never seen him like that before. And si Travis nung mga panahon na yon ay nakita kong galit na rin at parang papunta ng Super Saiyan ang kaniyang itsura. Naramdaman ko ang sobrang tension sa pagitan nilang dalawa, Mama Mia. Sa isip ko, nako, baka magsuntukan silang dalawa. At kapag nangyari yun, ako siguro ang unang tatamaan nila dahil ako yung nasa gitna nilang dalawa. Kaya ayon, inalis ko ang kamay ni Caleb sa pagkakahawak ng kamay niya sa akin at binaling niya sa akin ang atensyon niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla-bigla ka na lang nanghihila dyan? Hindi naman kita inaano. Sabi ko sa kanya. Dahan-dahan ka sa akin ha. Dagdag ko pa. Tapos noon ay nakita kong medyo nawawala ang galit ni Caleb. Siguro nahimasmasan siya sa galit niya, Mama Mia. At bigla na lang siyang naglakad pauwi dun sa kanyang boarding house. Kaya ako, pinauwi ko na rin si Travis nung time na yon at baka kung ano pang mangyari. Pagdating ko ng boarding house ay nandun pala sa labas si Caleb at nag-aantay. Chloe, can we talk? Sabi niya. For what? Sabi ko naman na nagmamaldita. Di ba ikaw mismo yung nagsabi sa akin na hindi ka papapasok dyan sa pagbo-boyfriend-boyfriend na yan? Lagi akong nagtatanong sa'yo noon eh. Kung kailan ka papasok sa boyfriend-girlfriend na yan, pero lagi mong sinasabi sa akin na hindi ka pa pwede. At bakit? May boyfriend na ba ako? Tanong ko. Nakikipag-date ka na, sabi ni Caleb. Ano bang pakialam mo kung makikipag-date ako? Hindi nga kita pinakikialaman na halos hindi mo na ako pinapansin nung nagkaroon ka ng girlfriend. Huwag mo akong kontrolin, Caleb. Dahil hindi ako robot. Unless nagsiselos ka. Diretsahan kong sabi sa kanya. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay natahimik siya. Ilang saglit na hindi siya umimik at tumalikod at umuwi na lang din dun sa boarding house niya.
After nung time na yon ay hindi ko na napapansin na nagpupunta yung babaeng girlfriend niya dun sa kanilang boarding house. Hindi ko alam kung anong nangyari between them at hindi na lang din ako nag-atubili na alamin kung anong nangyayari sa kanila. Dumistansya ako if that's what they want. Umalis ako sa buhay ni Caleb. Mama Mia, some break nung umuwi ako ng probinsya namin. Si Caleb ay hindi umuwi dahil meron daw siyang summer class. Nag-organize yung mga classmates ko ng reunion. Simple lang naman ang reunion na yon at dun lang gaganapin sa isang beach. Marami din ang gustong umattend, Mama Mia, at isa na nga doon ay si Travis. Doon kami nagkaroon ng pagkakataon para mag-usap ng one-on-one ng masinsinan. And finally, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob to ask him what had happened during that night nung fiesta at bakit hindi na siya kumukontak sa akin after that, Mama Mia. Ewan ko, kahit nahihiya ako, ay inisip ko na lang na oras na rin siguro para malaman ko talaga yung totoo. He explained that his father thought na girlfriend niya ako or something special kasi if magte-text daw ako doon, Mama Mia, sa kanya, ay lagi daw nakikita ng papa niya ng ngiting-ngiti si Travis at magandang-maganda raw ang mood. At Mama Mia, nung nagsemento daw sila dun sa may likuran nila sa bakuran, ay nagvandal daw siya ng pangalan ko. After daw ng fiesta ay nag-away daw sila ng papa niya. Pagkatapos ay kinuha raw nito ang kaniyang cellphone. Kaya ayun, nagalit siya. Nagalit siya dahil pakiramdam niya nung mga panahon na yon ay siya ang bubuntunan ng papa niya ng galit dahil sa nangyayari sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Ang galit na yon at ang away nilang yon ng kanyang ama ay siyang naging dahilan kung bakit umalis si Travis at sumama sa tita niya at pinasama siya talaga ng papa niya dun sa tita niya dun sa Davao. Taga Davao kasi yung tita niya. Sinubukan daw niya akong kontakin pero lalaki raw lagi ang sumasagot kapag tumatawag siya. At kapag napag-alaman nung lalaking sumasagot na siya ang tumatawag, ay agad-agad daw nitong kina-cancel yung kanyang tawag. Ang akala raw niya nung una, Mama Mia, ay boyfriend ko raw ang sumasagot sa kanyang mga tawag. Hanggang sa naalala nga niya na kay Caleb pala yung cellphone na yon, pati na rin yung SIM, kaya hindi na lang daw siya kumontak pang muli. Tahimik lang ako habang nakikinig sa kanya, Mama Mia. Tahimik lang ako habang pinakikinggan ko ang eksplenasyon niya sa akin tungkol sa nangyari sa amin noon. Overwhelmed po ako sa mga pangyayari. Hanggang sa finally ay nagtanong siya sa akin. Chloe, pwede ba akong manligaw sa'yo? Mama Mia, hindi ko alam kung anong isasagot. Tinitigan ko si Travis. Honestly, Travis, I don't know. Kasi nasa healing process pa ako eh. Healing process pa ang puso ko of someone that I can't have. Ayokong maging panakipbutas kita. Ayokong magamit kita sa pag-move on ko. Ang gusto ko ay mag-move on akong mag-isa. Ang gusto ko ay maging maayos akong mag-isa. Makakapag-antay naman ako, Chloe. Pero kung bibigyan mo ako kahit ng konting chance lamang para mahalin ako, ako nang bahalang magpalaki niyan. Nagulat ako, Mama Mia. Bago ang line na yun ah. Ilang beses mo na kaya yung ginamit dun sa mga chicks mo noon? Tanong ko sa kanya. Actually, ngayon ko palang yan nagagamit. Ngayon pa kasi ako nakaranas na manligaw ng maayos eh. Kaya nga, nung gumala tayo sa SM,
Nagpasama ako sa mga kabarkada ko kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam kung paano mag-act sa isang date. Kaya nagpasama ako sa kanila. Oo nga pala, no? Kasi mula elementary hanggang high school, mga babae naman ang unang lumalapit sa'yo. Sabi ko. Pero iba ka sa lahat, Chloe. Ewan ko kung bakit. Alam mo ba nung high school tayo, akala ko nga tomboy ka eh. Kasi lagi na lang naka-hip-hop yung outfit mo. Tapos, mula sa malayo, kapag naglalakad ka, parang ang tapang-tapang mo. Parang matapang ka lagi. Pero nung ball night natin nung high school, nung nagsuot ka ng gown at sexy, I really can't take my eyes off of you, sabi niya. Natahimik ako, Mama Mia. Grabe. Naaalala pala niya yung time na yon. Nung time kasi na yon ay dinare lamang ako ng mga kabarkada kong magsuot ng sexy outfit. Para naman daw maiba. Kasi lagi na lang daw akong naka-ragged clothes at hip-hop. Chloe, pwede bang umakyat ng ligaw sa'yo? Nagulat ako noong sinabi niya yon. Uy, yan ang wag na wag mong gagawin, Travis. Mapapatay talaga ako ng papa ko. Hindi pa ako pwedeng magbo-boyfriend habang nag-aaral pa. Hindi mo pa naman ako boyfriend eh. Isa pa, gusto ko lang namang magpaalam ng maayos sa mga magulang mo na liligawan kita. Para naman makita nilang malinis ang intensyon ko sa'yo. Travis, mapamalinis man yan o hindi ang intensyon mo sa akin, please, wag na wag mong gagawin yan. Kasi hindi mo kilala ang papa ko. Hindi mo kilala kung paano siya magsalita. So, paano ako manliligaw sa'yo kung hindi ako pupunta sa inyo? In secret? Palihim? Ikaw, kung yan ang gusto mo, kailan ba ako pwedeng magsimulang manligaw sa'yo? Sandali nga, Travis. Pumayag na ba akong magpaligaw sa'yo? Oo. Kakasabi mo pa nga lamang na in secret eh. Pagkatapos niyang sagutin yon ay pinalabas na niya yung kanyang killer smile na yun naman talaga noon ang nakabighani ng puso ko. Ikaw talaga, sinasadya mo yun eh. Kaya napa-oo ako. Oops, wala nang bawian yan ha. So, kailan ako pwedeng magsimulang manligaw sa'yo? Pwede bang sabay tayong magsimba? Tumawa ako nun, Mama Mia. Kasi alam pala niya na erehe ako at hindi ako masyadong nagsisimba. Alam pala niyang hindi ako pumupunta ng simbahan tuwing linggo at nasa bahay lamang ako at natutulog. So ayun, pumayag na lang din akong magkasama kaming magsimba. Pero sinabihan ko siya na dapat sa last mass na kami magsisimba para wala nang masyadong makakakita sa amin dahil gabi na. At isa pa, yung aming mga kapitbahay at mga kakilala ng mga magulang ko, ang alam ko ay nasa first or second mass sila nagsisimba kasama ng buong pamilya. Kaya ayun, dun din kami sa pinakagilid umupo na hindi masyadong kita ng karamihan. Umoo naman siya, Mama Mia. Pumayag naman din siya sa kondisyon ko. Hindi ko alam nung mga panahon na yon kung bakit pinayagan ko si Kat Travis na manligaw sa akin. Gayong alam ko nung mga oras na yon ay si Caleb pa ang laman ng puso ko. Hanggang sa Sunday na. Morning ay hindi ako mapakali. Yun bang feeling, Mama Mia, na parang may plano kang gawing krimen tapos hindi mo alam kung paano mo ito i-execute? Ganun na ganun ang nararamdaman ko. Para akong isang kriminal nung mga panahon na yon na hindi alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa naghapon na. Naligo na nga ako, Mama Mia. Then, magte-text na sana ako
for update kay Travis. Pero sakto namang naubusan na ako noon ng load. Then yung loading station ng mga panahon na yon sa amin, Mama Mia, ay sa may Tiangge at Palengke pa. Unlike ngayon na kahit saan, kada kapitbahay mo ay may mga loader na. O di kaya naman ay pwede mo nang i-chat o sabihan ng mga kaibigan mo at ilo-load na nila sa'yo. So ayun, medyo kinakabahan na ako at nag-aalala na ako nung time na yon. Umaakyat na rin ang anxiety level ko. Kasi nga, first time ko sa bisyong yun, Mama Mia. Sa edad kong yun ay first time ko pong magtago-tago sa parents ko para sa isang lalaki. Pilit kong kinakalma ang sarili ko para hindi naman ako masyadong maging obvious sa harap ng mga magulang ko. Nagbihis na ako ng damit pang simba kasi nga magsisimba ako. Tapos nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako dahil nagbihis din ang mga magulang ko. Kinabahan ako noon, lalo pa nung sinabi nilang, sabay na lang tayong magsisimba kasi hindi kami nakapagsimba kanina sa first mass. Nako, eto na nga ba ang kinakatakot ko. So ang ending nun, Mama Mia, ay sabay-sabay kaming nagsimba. Pati pa yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid. Nung time na yon, Mama Mia, habang nagre-receive na po kami ng communion ay hindi talaga ako mapakali. I want to know if nandun pa ba si Travis, knowing na hindi ako nakasipot dun sa pinag-usapan namin at dun sa pinakagilid kung saan kami dapat pupwesto. Mama Mia, alam na alam kasi ni Travis kung saan walang masyadong nakakakita dahil lagi po itong nagsisimba. Inisip ko na baka dahil hindi ako nakapunta at hindi ako nakasipot dun sa usapan namin ay baka umalis na ito. Baka pakitang tao lang ang pagiging makajos niya para makuha ang loob ko. So ayun na nga, nag-ala detective ako habang ginagawa yung communion. Mama Mia, nagkunwari akong pupunta ng CR, pero ang totoo ay doon ako dumaan sa place kung saan sana kami magkikitang dalawa. And there I saw him standing while singing praising songs. Para talagang may mga kamay na lumakumos noon sa puso ko. Nakonsensya ako nung time na yon, Mama Mia, dahil nag-isip pa talaga ako ng masama tungkol sa kanya. Inisip ko talaga na pakitang tao lang ang pagiging makajos niya. Inisip ko pa talaga na hindi totoong palasimba siya. Gustong gusto ko sana siyang lapitan that time, Mama Mia, pero hindi pwede. Kasi katabi niya yung isa naming kapitbahay na noted chismosa dun sa aming barangay. Paranoid na paranoid ako that time at napaka-advance ko talagang mag-isip. Hanggang sa natapos na nga ang misa nang hindi pa rin ako mapakali. Patawarin ako ng Diyos pero wala talaga sa misa noon ang concentration ko. At nung pauwi na, Mama Mia, ay sinadya ko talagang dumaan sa may Tiangge para bumili ng load. Kasi alam kong mahaba-habang explainan ito later. Pagdating ko sa bahay namin ay agad akong nag-text sa kanya explaining my side. Nag-expect talaga ako na magalit o magtampo siya sa akin, but what he did really shook me. Okay lang yon, Chloe. Naiintindihan ko naman eh. But you know what I've learned? Sa sinabi ng pare at sa sermon kanina? Find someone who is worth every sacrifices. Mama Mia, dun ko naisip, hindi pala siguro talaga pakitang tao yung sa kanya. Buti pa siya at nakapag-focus dun sa kanyang pagsisimba. Samantalang ako kanina ay parang kiti-kiti na hindi mapakali. Sorry talaga, Travis ha. Bawi na lang ako next time, sabi ko. Hanggang sa dumaan ang mga araw, may isang basketball summer league sa town namin. Tapos every barangay ay meron pong contender.
In-invite ako ni Travis na manood raw ng kanilang game Mamma Mia. At dahil nga bakasyon nung mga panahon na yon at wala akong pinagkakaabalahan, ay pumayag na lang din ako. Pagdating ko doon ay hindi ako nag-expect na napakaraming tao pala ang nanonood. Kaya ako, nakaupo na ako sa pinakamataas na bleachers doon. Then nakita ko sa may harapan si Travis na nagte-text. Naisip kong ang dami pala niyang textmate, ang dami pala niyang kausap. Pero seconds later ay nag-vibrate ang cellphone ko. Napangiti ako noon sa sobrang pag-overthink ko. Ako pala ang kaniyang tinitext asking kung nasaan daw ako. Nag-reply ako na nandun ako sa loob ng gym. And then he smiled. Pagkatapos ay nilagay na niya yung cellphone niya sa loob ng kanyang bag at pumunta na sa gitna ng court. Noong nagsimula na ang game Mamma Mia ay napakarami niyang fans na tili ng tili calling his name or his jersey number. Lalo na kapag siya ang nagdadala ng bola. In fairness, magaling maglaro si Travis. Then dumating ang half-quarter time. Tahimik lang ako nung time na yon dahil hindi ko naman po kilala ang mga kasama at mga katabi ko. Hanggang sa bigla na lang itong nagsisigawan at isinisigaw ang pangalan ni Travis. Napalingon tuloy si Travis sa side kung nasaan ako at dun niya ako nakita. Pagkatapos ay ngumiti ako sa kanya at tumango-tango at siya naman ay ngumiti pabalik sa akin at tumango din. Akala ng mga katabi ko ay sila ang pinansin ni Travis kaya grabe naman talagang kilig ang kanilang naramdaman noon. Pero deep inside, kinilig din naman ako. Like why not? Long time crush ko naman talaga itong taong to. Pero alam ko na kailangan kong pigilan. Kailangan kong pigilang ma-fall dahil baka masaktan na naman ako. Nung time na yon after ng game ay lumapit siya sa akin and then nagtanong kung pwede ba kaming mag-dinner. When he saw me na doubtful pa, sabi niya Mamma Mia, ay sinabi ko raw sa text na babawi ako sa kanya. Pagkatapos noon ay pinalabas din niya ulit yung kanyang killer smile. Ano to, blackmail lang? So wala nga akong nagawa kundi pumayag. Imbes na Mamma Mia, maging masaya ako nung time na yon, ay nagka-problema patuloy ako. Paano ba ako magpapaalam noon sa mga magulang ko? Good thing ay nakaisip ako at naisip ko yung about sa Korean tutor ko and this time, online na lang ako nag-tutor for summer break. So sabi ko, kailangan kong pumunta ng Cebu. Mamma Mia, sinabihan ko siya na sa internet cafe na lang niya ako pupuntahan dahil mag-tutor pa ako bago kami mag-dinner. Take note, restaurant sa may uptown lagi niya akong inaayang mag-dinner para raw walang makakakilala sa amin. Every time, Mamma Mia, na inaaya ako ni Travis na gumala ay may specific place talaga kung saan kami magkikitang dalawa. Nara 3 to be exact. Yun ang kitaan namin which is a walking distance lang naman doon sa amin. Doon niya ako laging inaantay. Good thing ay may sasakyan na sarili itong si Travis na lagi niyang ginagamit para walang ibang makakakita sa amin kapag gumagala kaming dalawa. Pero this time, Mamma Mia, aaminin ko pong nakakaramdam na ako ng konsensya para sa parents ko. Kasi kahit pa nga, Mamma Mia, hindi naman ako gumagawa ng mga kung ano-anong ikakasira ng future ko, ay nagsisinungaling pa rin ako sa kanila. Humahanap ako ng mga kasinungalingan na pwede kong gawing alibi para lamang makagala ako kasama si Travis. Iba talaga itong mga gala na ating itinatago, ano? Kasi kahit nag-e-enjoy ka, ay mabigat naman yun sa dibdib mo, lalo na kapag laging sumasagi sa isipan mo ang mga itsura ng mga magulang mo.
Pero dahil sa ginawa kong yun, dahil sa pagsama-sama ko sa kanya, slowly, Mama Mia, ay mas nakikilala ko pa si Travis. Mas nakita ko pati na rin ang soft side niya. That being a bad boy is just his facade. I've realized na why not give ourselves a chance. So after a month of courting, ay pumayag na ako na maging kaming dalawa ni Travis. With two conditions. Number 1, third party lang ang makakapaghiwalay sa amin. If hindi yun yung rason para maghiwalay kami, then hindi kami dapat maghiwalay. Number 2, strictly no sex. Bahala siya. Yun ang akin pong kondisyon para masigurado ko na hindi ko lubos-lubos ma-disappoint ang parents ko. Crazy, right? But that time ay wala po talaga akong pake. Basta ang gusto ko, kahit na masaktan ako, ma-broken hearted ako, basta't intact pa rin ang pagkababae ko ayos sa akin. Yun ang importante. Mama Mia, ang nakakatawa pa, the first time he tried to kiss me, ay it took 5 minutes bago niya magawa yun successfully. Kasi kapag nilalapit na niya yung kanyang mukha sa akin ay automatic naman na umiiwas yung mukha ko. Ewan ko kung bakit. Parang siguro talaga ay nasasanay na ako na walang humahalik sa akin. Kahit na nagpaalam naman siya sa akin na hahalikan niya ako, every time na lalapit siya ay talagang automatic yung leeg ko lumilingon sa kung saan para maiwas ang labi ko sa kanya. Nag-deep breathing exercise pa talaga ako noon para maikalma ko ang sarili ko dahil nahihiya na rin ako sa kanya nung time na yon. Para kaming mga baliw nung mga oras na yon. And then lastly, sabi niya, ipikit ko na lang daw ang aking mga mata para hindi ko siya makita. Dahil parang naging automatic response ng katawan ko ang pag-iwas sa halik niya. Abay, ewan ko talaga. Open ako sa pamilya niya, Mama Mia. Yung mga magulang niya ay alam ang lahat tungkol sa aming dalawa. Wala siyang isinikreto sa kanyang pamilya which is nakakakonsensya lalo sa akin. Kasi nga ako, nagkikip ako ng secret sa family ko. But honestly, he is worth a try. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Hanggang sa pasukan na naman, Mama Mia. And this time, sabay na kaming dalawa ni Travis na nagbiyahe pabalik dun sa lugar kung saan kami nag-aaral. And as usual, Mama Mia, dun pa rin siya nagsistay sa tita niya. Inihatid lamang niya ako dun sa boarding house namin and then umuwi na lang din agad siya. Kinagabihan noon, Mama Mia, ay nakita ko po si Caleb. Kasama yung girlfriend niya sa labas ng kanilang boarding house. Umiiyak at parang nagwawala. Dahil nga naturally curious naman talaga tayong mga tao at umandar ang pagiging otsisera ko, Mama Mia, tinignan ko kung anong nangyayari. Sinilip ko silang dalawa mula sa bintana ng aking kwarto. And then one of my boardmates told me na 3 araw na niyang nakikita na ganun daw yung babae at hindi nilalabas ni Caleb at nagwawala ito. So na-alarm ako, Mama Mia. Siyempre kahit na anong nangyari sa aming dalawa ni Caleb, Caleb is still my best friend. Kahit na nasaktan niya ako nang hindi niya sinasadya, best friend ko pa rin siya. At nung mga panahon na kailangan ko siya ay lagi siyang nasa tabi ko. Kaya hindi ako mapakali na wala akong gagawin, Mama Mia. Hindi ako mapakali na hindi makialam sa gulo ng buhay ng best friend ko. So nung umalis na yung babae, ay pinuntahan ko si Caleb para magtanong kung ano ang nangyari. Then lumabas si Caleb at nakita kong stress na stress talaga ang kaniyang mukha. Naawa ako sa pagtingin ko sa kanya. Pagkakita niya sa akin ay agad-agad niya akong niyakap ng mahigpit.
Nagulat ako, Mama Mia, dahil kahit sa sobrang close namin noon ay hindi naman ganito ka-clingy ang best friend ko. So ayun na nga, after a minute ay sinubukan kong kumuwala sa kanyang pagkakayakap. Pero mas lalo lang tuloy niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. Please, Chloe. Please, kahit 3 minutes lang. Sabi niya sa akin habang mahigpit akong niyayakap. And we stayed that way a little longer. Nung medyo nahimasmasa na siya, ay isinaysay niya sa akin ang lahat ng mga nangyari. At first, nice yung feeling na naging kami. Na maibalik sa'yo yung pagmamahal na nararamdaman mo. Na ibalik sa'yo nung tao yung iyong nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Pero later on, she is getting more possessive. Napakadami niyang gustong i-impose na rules sa relasyon namin. I tried to understand her. Kaya nga, lumayo ako sa iyo eh. Kaya nga iniwasan kita. Pero kahit pa man sa pag-iwas ko at kahit pa man sa lahat ng ginawa ko, her insecurities sa'yo is getting worse and worse every day. Kaya ayun, nakipaghiwalay ako sa kanya pero ayaw niyang pumayag. Baka kasalanan ko rin, kaya hindi ko siya mablame eh. Maybe because may nakita siya. Maybe because she saw something that you can't. Sabi ni Caleb sa akin noon na siyang ikinagulat ko, Mama Mia. Ano? Baka may third eye yung babae. And then yung scene ng shutter na baka may karga-kargang ghost itong si Caleb. Mama Mia, puro kabaliwan lang ang iniisip ko nung time na yun. Yun ang pumapasok sa utak ko dahil parang ayaw matanggap ng puso ko ang mga pinagsasasabi ni Caleb. Ha? What do you mean? Anong nakita niya na hindi ko nakita? Napakamanhid mo naman talaga, Chloe. Sabi niya sa akin, sabay batok sa akin ng mahina. Mas lalo tuloy akong na-confuse noon, Mama Mia. Hindi mo ba napapansin na matagal na akong may gusto sa'yo? High school pa tayo, Chloe. Pero ayokong masira yung friendship nating dalawa. Kaya hindi ako nag-confess sa'yo. Kaya nga, tanong ako ng tanong sa'yo eh. Kung kailan mo balak pumasok sa pagbo-boyfriend para makapanligaw ako. Pero every time na tinatanong kita ng ganon, ang lagi mong sinasagot ay ayaw at hindi pa pwede. Hindi ako nakasagot dun sa kanyang mga ikinonfess sa akin nung araw na yon, Mama Mia. Ang totoo niyan ay para talaga akong nakapanlunok ng mga malalaking hangin kahit na wala naman akong kinakain nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong ire-response ko dun sa kanyang mga sinabi sa akin. Kaya natahimik lang talaga ako. I ask myself, Mama Mia, kung bakit ngayon pa ang confession na ito? Bakit ngayon pa? Bakit kailangang maging komplikado talaga ang panahon at pagkakataon? Umuwi ako sa boarding house na medyo nanghihina ang pakiramdam ko. As in, hinang-hina talaga ang katawang lupa ko. Noong nakapasok na ako at nakahiga na sa higaan ko, dun palang nag-sink in sa akin ng lahat. Bumalik lahat ng sakit na naramdaman ko, Mama Mia. And dun ko na-realize na mas matimbang pa rin talaga sa puso ko si Caleb. Sa sobrang mas matimbang niya sa akin, ay handang-handa akong i-let go si Travis anytime soon para sa kanya. Kaya ayun, plinano kong makipagkita kay Travis kinabukasan after ng klasiko para tapusin ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Kasi alam ko, Mama Mia, napaka-unfair sa part po ni Travis na ginagawa niya ang lahat para maging masaya ako. Na ginagawa niya ang lahat para palakin ang pagmamahal na unti-unting umuusbong dito sa puso ko para sa kanya.
Pero ang totoo, hindi naman yun makausbong-usbong dahil nga may laman na ang puso ko. At yun ay si Caleb. Kinabukasan, pauwi na ako noon sa boarding house galing sa school nung inantay ako ng ex ni Caleb. Mama Mia, ilang sandali din pala siyang nag-antay sa akin dun sa may lobby ng boarding house ko. I asked her kung anong ginagawa niya dito. Sabi niya, pwede raw ba kaming mag-usap dalawa. Nung nag-usap na nga kami, Mama Mia, ay nagmamakaawa siya sa akin habang umiiyak na nakikiusap, Mama Mia. Natulungan ko raw siya na kausapin si Caleb para makipagbalikan sa kanya. Or else, ay tatapusin na lang daw niya ang kanyang sariling buhay. Sabi niya, hindi niya raw talaga kakayanin kapag tuluyan nang mawala sa kanya si Caleb. Medyo na-alarma ako nung time na yon dahil nakita ko sa mga mata niyang seryoso siya. At seryoso din naman talaga ang topic ng pagkitil ng sarili mong buhay. Kaya ayon, pinayuhan ko siya, Mama Mia, na hindi maganda yung kanyang iniisip. Hindi magandang isakripisyo niya ang kanyang buong buhay para lamang sa isang lalaki. Pero she insisted na kung hindi talaga babalik sa kanya si Caleb, ay gagawin niya talagang bagay na yon at hindi siya nagbibiro. I told her that I'll try to talk to Caleb. Kaya ayon, umuwi na nga ako at nakapasok na ako ng boarding house na confused. I felt responsible somehow, Mama Mia, kung anong nangyayari dun sa babaeng yon. Still, nakipagkita pa rin ako ng araw na yon kay Travis to end our relationship and to explain everything because I know he deserves to know the truth. Lahat deserve niyang malaman. What is more shocking, Mama Mia, ay yung sinabi niya kahit hindi pa nga ako tapos magsalita. Yung sinasabi mong lalaking mahal mo na hindi mo makuha ay si Caleb, right? Tanong niya. How did you know? Hindi nga ako kahit kailan nagkwento sa kanya tungkol kay Caleb, Mama Mia. Na-sense ko lang. But sorry, Chloe, hindi ako papayag sa pakiusap mo. Wala ka namang nalabag na rules sa ating dalawa, di ba? Wala ka pa namang third party, hindi ka pa naman nagkasala. Sabi mo, third party lang ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Gamitin mo na lang ako para makamove on ka. Kahit masakit para sa akin, I'll try to be like Caleb para sa'yo. Mama Mia, hindi man exact words pero yun talaga ang exact meaning ng sinabi sa akin ni Travis nung araw na yon. Na hanggang ngayon ay tagos na tagos pa rin hanggang sa aking mga buto. So ayun, wala akong nagawa kasi ayaw naman niyang pumayag. Pagkatapos, Mama Mia, I need to make decisions ASAP. At isa pa, tama naman siya. Ako naman ang gumawa ng rules na yon. Ang desisyon ko ay magpakalayo-layo na lang mula kay Caleb. So, ang ginawa ko ay lumipat ako ng boarding house. Buti na lang talaga at nagkaroon ng bakante dun sa boarding house ng kapatid ko. Kahit medyo malayo yun sa school na pinapasukan ko ay ayos lang. Basta't mapalayo lamang ako kay Caleb. Mama Mia, ilang buwan nang lumipas, nabalitaan kong nagkabalikan na si Caleb at yung babae na yun for good. And Travis, as promised, did everything to make our relationship work. He is always full of surprises, literally and figuratively. Me on the other hand, Mama Mia, ay pinilit kong i-focus ang sarili ko kay Travis. Pero nung time na yon, may mga pagkakataon talagang hindi ko maiiwasang maikumpara si Travis kay Caleb. Years passed, everything went well. We graduated at nagkaroon na rin kami ng trabaho. Si Travis as a seaman at ako naman as a nurse. Kaya lagi na lang LDR, kaming dalawa o long distance relationship. But despite of the distance, our bonds are getting even stronger.
And I've grown to love him even more. Ngayon, Mama Mia, nasa ika-13th year na po ang relasyon naming dalawa ni Travis. LDR really works. Distance is just a test of how far love can travel. Mama Mia, dito ko talaga na-test kung gaano ka-faithful sa akin si Travis. Hindi lahat ng seaman ay mga seaman loloko, for God's sake. Hindi lahat every port report. Kasi siya, Mama Mia, every port report agad sa akin. Travis is always true to his words. And just last vacation, Mama Mia, ay sinurpresa niya ako. Hindi ko in-expect na uuwi din pala siya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay sa abroad na po ako nagtatrabaho. Pareho kaming nakauwi ng Pinas nung panahon na yon, and then he proposed to me in a very romantic way. With all the violence, candlelight dinner, and stuffs like that. And with teary-eye, I said yes wholeheartedly. Oh, Mama Mia, natutunan kong mahalin ng totoo si Travis. Natutunan kong siya na lang ang patirahin dito sa puso ko. Soon, I will be his and he will be my first in everything. To Caleb, alam kong masaya ka na ngayon with your little family in Australia. Kasi ang alam ko ay nag-migrate sila doon, Mama Mia. Caleb, I hope one day, when our paths will cross again, we can just laugh about what happened to us in the past and make silly comments out of it, just like the old times. Namimiss ko na rin ang best friend ko, pero alam kong masaya ka na ngayon. And to my fiancé, I'm really grateful that you've stayed and for being someone I can always count on. Can't wait to make more memories with you, love, and build our own family. I love you always, my childhood crush. There's always a reason for everything. In youth, we learned. In age, we understand. Life is 10% what happens to us and 90% on how we react to it. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Chloe. Ayun, napakaganda naman ng letter ni Chloe at ng kwento niya. Nako, natututunan pala talaga ang pagmamahal. Alam mo, natutuwa ako kapag may mga ganito, mga tamang desisyon na ginagawa kahit pa ang desisyon na yon ay nakakasakit ng ating damdamin, pero nakakaaliw naman at nakakapagpahappy tayo ng ibang tao. I'm so happy for you, Chloe and Travis. Naku naman talaga. Nagkakatuluyan yung mga childhood crush. Sana all. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. At kung kayo na nakikinig ngayon, ako alam kong kinilig din kayo, no? Kaya share nyo na ang kwentong to at like nyo na rin ang video o audio na ito. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Alam ko naman talaga na yung iba dyan ay hindi pa nakapag-subscribe. At sana huwag kayong mag-skip ng ads. Kung kayo ay manonood, gawin nyo na lang akong background. At syempre, kung meron kayong sariling kwento na nais nyong i-share dito sa ating programa, huwag mag-atubiling mag-email sa akin, mamamia.cdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong oras. Ako pong muli si Mama Mia. Hanggang dito na lamang tayo. See you on our next video. Dito lamang sa paborito niyong programa. Magandang araw po sa inyong lahat.